Alam mong may asawa si James. Bakit pumatol ka pa sa kanya? Kasi po, malambing siya. Bali, ibig mong sabihin, niligawan ka niya? Opo. Talagang as in, nadala ka ng panliligaw ni James? Opo, lagi po siyang nagte-text sa akin. Tsaka lagi siya napupunta ng dating pinagtatrabahuan ko. Paano kayo nakakalabas nang walang nakakakitang tao sa inyo? Nangyari lang po lahat sa loob ng opisina. Sa dati mong pinagtatrabahuan? Sa dati kong pinagtatrabahuhan. Hindi alam ng mga taong nandoon? May mga iba pong nakakalam. Tulad nung facialist niya, si Elise. At saka yung scrubber niya, si Mitos. So, si Elise bali ang glitch yung dalawa ni James? Opo. Anong message mo kay Chris? Ako, may pruweba ako. Kaya wag niya akong parang basta-basta inaapi na palabasing sinungaling na ako yung naghahabol sa asawa niya. Kay James, anong magiging message mo? Kay James, sana hindi na ako basta binaliwala na lang. Halimbawa, tumawag siya sa'yo. Ready ka pa rin? Mahal mo pa rin ba siya? Mahal ko po siya. Aawa ako sa kanya. Dahil pinanood mo ba siya? Kasi, opo, Umisa ng tawad. pinanood ko yun. Ano naging feedback? Para siyang robot. Ayon kay Hope, si Elise, PR officer sa clinic ng dating pinagtatrabahuhan niya noon at ilan pang kasamahan nito ang nagtulak sa kanya kay James. Si James nagsasabi sa amin na kung gaano niya kamahal yung asawa niya. Alam, very open siya dito, misis ko. Ang term niya pa nga, kasi si misis sabi niya, pag nagpapasok, wag daw muna kasi meron silang talagang may trust silang na-build eh. Ang naging pagkakamali lang siguro, ang sabi nga sa akin ni James, ang pagkakamali niya, hindi niya nasabi sa misis niya na may isang tao na o-obsess sa kanya. Yun lang yung pagkakamali niya. Hindi talaga nililigawan. Walang ganong nangyari. Mabait lang talaga si Sir James kasi kahit ako, pag umaakyat siya, oh, kumusta ka na? May anak ka na ba? Ganun. Ay, buntis ka na? Ganun. Sobrang saya niya kasama. Siguro si Hope, nami-misinterpret niya lang yung pakita sa kanya, Sir James. Tapos binigyan ng malaking issue. Di wala naman po talaga ako nakikita. Tsaka yung time para magawa nila yon. Kasi every hour po may pasyente kami. Pag ginagawa ko siya, facial na, after. So parang para mangyari po yun, napaka-imposible. Hindi po totoo yun. Sila ang unang nagpakilala sa akin kay James. Si Elise nga, siya daw ang nagkalat sa ABS at saka sa GMA7 na kami ni James. At kung anong oras ako pumapasok sa room, anong oras nagpupunta si James. Kasi nga, binabaliktad nila ako. Siyempre, ayaw po nilang mawalan ng trabaho. Hindi ko inu-ilusyon si James. Hindi lang ito isang ilusyon. May nangyari po. Ngayon, matapos magbitiw ng matitinding pahayag, si Hope Centeno handa nang humarap sa kamera. At ang damdaming matagal niyang kinikimkim. Sana lang po, hindi nila ako hinusgahan ng ganun-ganun na lang. Na sinasabi nilang ako, stalker ako. Ang pagharap ni Hope sa publiko, susunod na. Alam mo, sweet, napakahirap gumawa ng any kind of conclusions or judgments about this because it's a very private matter. So it becomes a case of she said, in this particular case. Kasi this is Hope versus the people that she used to work with. Sinasabi nila na James was nothing but friendly towards her. Sinasabi naman ni Hope na, you know, there were advances made to me na hindi lang ako stalker at obsessed fan. Ako naloloka ako sa concept na itong mga babae na nagsalita na to are apparently friends of Hope. So ngayon, Former friends of Hope, I suppose. It looks like na gano'n na nga ang mangyayari. Pero one thing is for sure, no, after watching that VTR, I'm sure everybody is asking, kailan po namin makikita talaga ang itsura ni Hope? Dahil pira-piraso, mga labi lamang, isang mata, kabilang mata. And ako, I want to get to know her better.
gusto ko makita, minsan kasi di ba, nakita mo na yung buong mukha, yung sa mata, doon mo na malalaman kung nagsasabi ba ng totoo. Alright, sweet, this is it. The moment everyone's been waiting for. Correct. The whole week, people have been very curious about ano ba talaga ang itsura nitong si Hope. What is her background? We just found out that she's a 28-year-old college graduate. Correct. And it's a small world after all. Taga Project 8 Quezon City. Kapitbahay ko pa yata to si Hope. At bago siya natanggal sa kanyang pinagtatrabahuhang lugar, Isang taon siya doon. isang taon pa lang siya doon. And I think a lot has got to be said by the fact na talagang ready siyang ipakita kung ano talaga yung itsura niya. At mga kapuso, wag po kayong kukurap dahil ito na po marahil ang kahulihan ng pagkakataon na magsasalita si Hope tungkol sa issue na to dahil sa kasalukuyan ay minamambuti niya ng manahimik na pagkatapos ng interview na exclusive interview na ito na ipakikita namin sa inyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, Hope Centeno haharap na sa publiko ngayon dito sa S-Files. Bakit ka nag-decide na ipakita ang mukha mo sa publiko? Lumantad na po ako para gusto kong linisin ang pangalan ko. Gusto kong ipaliwanag sa mga tao na biktima rin po ako. Na in love ako kay James. In love din ba sa'yo si James? Naramdaman ko po. Yung sa months na yon na nagtatawagan kami, nagkikita kami, naramdaman ko po yun, na minahal din niya ako. Nag-start nung makilala si James March. Opo. June, lumabas na, kinasal na sila ni Chris Aquino. Opo. Paano mo naramdamang mahal ka ni James? Kasi, Sinasabi ba niya? sinasabi po niya sa akin, Hindi. May binibigay ba sa'yo mga regalo si James? nagbigay lang po ng chocolate, flowers, ganun lang po. Sinasabi mong tuwing Lunes kayo nakikita Opo. sa pinagtatrabahuhan mo ni James. Martes, Merkules, Huwebes hanggang Linggo hindi kayo nakikita. Magka-text kami po ng mga times na yon, nagtatawagan kami. Pero nakikita mo rin siya in between. Mas Yes pupunta po. siya sa'yo, Mm-mm. pinupuntahan ka niya doon sa pinagtatrabahuhan mo. Opo. So, gaano ang extent ng relasyon nyo bago ito nahinto? Nahinto na ba? January 15 po last kami na nagkita at nag-usap. Ang sa akin lang naman, sana, nung lumabas na tong issue na to, yung tungkol sa amin, sana tinawagan man lang niya sana ako. Palagay mo paano na-discover ni Chris yung relasyon niyo ni James? Meron po daw kasing nagsumbong. Kasi buong mga office mates ko, alam na ng lahat sa dati kong pinagtrabahuhan. Kaya po ako natanggal dun sa trabahong yon dahil nalaman na ng management. Buntis ka ba, Hope? Hindi ko pa po alam. Kung sakali, anong gagawin mo? Halimbawa kang buntis ka, anong gagawin mo? Ngayon wala na si James. Papalakihin ko po siyang mag-isa. Papalakihin ko siya na kahit wala siyang ama, mamahalin ko siya. Itutuloy ko, hindi ko po ipapalaglag. Anong message mo kay Chris Aquino? Para po kay Chris, nagsusorry po ako. Humihingi ako ng pangunawa. Alam ko, nararamdaman mo rin yung nararamdaman ko kasi nangyari din sa'yo nun. Itong nangyayari sa akin. Kung mas may nasasaktan man ngayon at nawalan ng kredibilidad, ako po yun. Ano yung sinasabi mo nangyari na rin po kay Chris before? Nung kay Miss Alma at saka Sir Joey, sila pa rin naman noon, di ba? Tapos yung sa girlfriend ni James, sinabuntis niya, buntis na siya noon, saka lang naging sila. So sana man lang sa mga tao, Huwag kang husgahan. huwag akong husgahan agad. Kung natanggap man nila si Chris noon, napatawad nila, sana po ganun din ako.